Iwaksin ninyo ang mga kasalanan sapagkat ito ang puputol ng ugnayan ninyo sa akin. Ano mang panalangin na hindi ko didigil. Linisin ninyo ang mga puso ninyo. Huwag ninyong panghinayangan ang inyong ibibigay. Ang tignan ninyo ay yung aking ibibigay na pagpapala sa inyo. Amen. Good morning mga kapatid. Tignan natin yung mga pagpapalang ibibigay sa atin. Meron tayong giving of the best. Meron tayong December 30, Thanksgiving. Pagkatapos ng service, mag-meeting tayo. Kailangan maging masagana tayo. Magiging pagpapala tayo sa lahat. Ito ang plano ng Diyos sa atin. Kaya yung sabi, yung kasalanan, mga kasalanan pa ang bumipigil para hindi maibigay ng Diyos sa atin ang masaganang pagpapala. Sino sa atin dito yung complacent pa? Ibig sabihin, yung malahininga. Yung talagang hindi pa siya totally committed sa Diyos. Panahon na para mag-commit ka na. You have to catch the wind of the Spirit. Ito ang iminimensahe sa atin ng Panginoon. Don't be complacent or reluctant in faith. Yung binabaliwala mo ba ang pananampalataya? Time is very short. There could be no more time to repent. Baka abutan ka ng indulto. Hindi ka na makapagsisi. Repent and be obedient to God's will, for the Lord means business. Let's be like Him. Maging katulad tayo ng Diyos, we mean business. Minsan lang tayo mabubuhay, minsan lang ibibigay ang pananampalataya. At kung mamamatay tayo, minsan lang din yun. Pero meron tayong faith. Ang faith natin, hindi tayo mamamatay. Sabi ng Biblia meron sa inyo rito na nakatayo sa ibabaw ng bato. Nakatayo tayo kay Kristo na hindi makakaranas ng kamatayan hanggang sa pagbaba ng Panginoong Jesus. That is my faith. At yun ang lagi kong ipinag-pray sa atin. Pero kailangan tayong mag-repent. Kailangan nang wala ng complacent. Wala ng reluctant. Wala ng malahininga. So, kailangan buong-buo na tayong lahat na talagang sumasampalataya. Sabi ng Colossians 3:23, ano mang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya na sa Panginoon at hindi sa mga tao. So, walang hypocrite dito na nagpapakita tao lang. Hindi. Nakikita ng Diyos ang ating buhay. Kaya, buong puso maglilingkod tayo sa Diyos ng buong puso, buong espiritu, buong kaluluwa, buong katawan, buong pag-iisip, buong kalakasan, buong lahat. Itodo mo na. Itodo mo na. Ito na yung panahon na itodo mo na. Wala ka nang i-reserve sa sarili mo. There will be no more time. Baka abutin ka na hindi tayo nakapag-repent, madisgrasya. Sabi ng Ezekiel 18:31, inyong iwaksi at lahat ng inyong pagsalangsang, na inyong sinalangsang, at kayo'y magbagong loob at magbagong diwa, sapagkat bakit kayo mamamatay o ang kami Israel? Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoon Diyos, kaya't magpanumbalik loob kayo at kayo mabubuhay. So, kailangan tayo magsisi ng lubos at tayo mabubuhay, hindi tayo mamamatay. I am the life and the resurrection, sabi ni Kristo. Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. At sino mang sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay. So, big time tayo Minsan lang tayo mabubuhay at naway loobin ng Diyos na hindi tayo mamatay. Napakatindi nun. Kung makukuha natin ang pananampalataya nyo na talagang tayo committed talaga sa Diyos, talagang buong puso na tayo committed sa Diyos, wala na dapat magnanakaw dito. At lahat na ay talagang committed na. Ang gusto mo, maparalangan ng Diyos. Ang gusto mo, masunod ang kalooban ng Diyos. Nakikita ng Diyos sa puso natin. Tumitingin siya sa puso. Magkakaroon ng times of refreshing. Kasaganaan tayo sa Panginoon. Acts 3:19.
Ang plano ng Diyos sa atin, kapayapaan at pagpapala. Ngayon, magaganap lang yun kung susunod tayo sa kalooban niya. At ang unang-unang nais niya, magsisi tayong lubos, alisin na ang pagsalansang. Mag-commit na ng lubusan sa Diyos. So, ikaw ang magkukommit sa Diyos eh. You have to work out your own salvation with fear and trembling. You will work out your own salvation. Kailangan kanya-kanya tayo. Sabi ng 3:19 ng Acts. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon magsidating ang panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. So ito na ang plano sa LCJ Ministry. Bibigyan tayo ng kaginhawaan. Pero magbalik loob, magsisi talaga, maging committed na. Wala nang malahininga. Sabi sa 3, Revelation 3:15, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig, isusukit kita sa aking bibig. So hindi ka tatanggap ng kaginhawahan na ibibigay ng Diyos at hindi ka rin maliligtas. Isusuka ka eh. Bibitawan ka na ng Diyos. Meron dito sa Luke, yung puno ng igos, Luke 13. Kailan maintindihan natin ito? Itong Luke 13 na ito na nais ng Diyos ang talagang pagsisisi. Sinasabi ko sa inyo, Luke 13:5, hindi dadagpat malibang kayo mga sisi, mamamatay din kayo lahat sa ganung paraan. So kahit Kristiyano ka pa, pwede kang mamatay. Itatakda ka na. Pero kapag ikaw natatakot sa Diyos, hindi ka mamamatay. Pinahahaba ang buhay, pinasasagana, pinagiginawa, pinagpapalang lubos, hanggang sa pagdating ni Kristo. Ngayon, huwag sana tayo maging katulad nito. Pakinggan nyo. Sinalita niya ang talinghagang ito. Isang tao'y may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya'y naparoong humahanap ng bunga yon at walang nasupungan. Sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito. Ilang taon na ba tayong Kristiyano? Hindi lang 3. Napakahaba na. At wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makakasikip sa lupa? So kapag hindi ka pa nagkakaroon ng tunay na pagsisisi, wala kang bunga ng pag-ibig, ng katuparan ng banal na Espiritu, wala ka talagang bunga ng pag-iisip. Nakakasikip ka lang sa iglesia, sabi ng Panginoon Jesus, putulin na yan, yung punong yan. At pagsagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito. 1 taon pa, 1 year ang grace period. Hanggang sa aking mahukayan sa pag-ibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, mabuti, dadapat o hindi, putulin mo na. Yun ang nakakatakot. Binigyan tayo ng maraming chance ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon, napakaraming taon ng pagkakataon. Napakabuti ng Diyos sa atin. Ito na yung panahon na magpapala na siya, magpapala ba naman siya ng ganun lang, na wala siya makikita ang ginawa mong pananampalataya, pagsisisi, pagpapakabanal? Uubarin mo yung dati mong pagkatao, ibibihis mo yung bago, para mapagpala tayo ng Diyos. Sabi sa Romans 2, Romans 2:4 hanggang 8. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at ng pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Mahal na mahal tayo ng Diyos dahil anak tayo ng Diyos eh. Hinihintay niya talaga tayo makapagsising lahat. Tinitiyaga tayo ng Diyos. Nag-aabang siya na lahat tayo ay tunay na mag-commit na. Pero may mga iba, hindi pa rin talaga committed. Pero hinihintay pa rin ng Diyos yun. Mapagpahinuhod siya eh. Dadapot ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi. So pag ayaw mo pa rin magsisi sa panahong ito, sinasabi na ng Diyos, magsisi na, magbalik loob na, maging committed na, nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at paghahayag ng tapat na pag-uukol ng Diyos, maiiwan ka sa rapture. Sayang yung chance. Binigyan ka ng chance, binigyan ka ng pagkakataon, ba't hindi mo i-grab yung opportunity?
Ano pa ba gagawin natin? Eh, ito na yung masaganang pagpapala. Alam niyo ba na yung prayer ko na magkaroon tayo ng projector? Dito, tinugo na. Kaya naglilista ako ng mga kanta eh. Nag-offering ang anak ko si Jan, hindi na mapapagod si Lito rito. Nagkaroon ng ministry si Daniel. Itatype na niya sa PowerPoint lahat, kaya kinokopya ko eh. Pag na-type na yun, meron na kayong projector. Maganda na. So nakikita natin, meron talaga nangyayari. Yung sinasabi natin, may resulta. Hindi tayo nagsasalita ng walang resulta. So yung masaganang pagpapala, ayan eh. Lahat tayo. Ibinukod na tayo na Diyos, we are preserved. Pinagpala tayo mga kapatid. Pero gawin mo yung if my words abide in you, and you abide in me, ask anything, I'll give it to you. Hingin nyo na. Ito na yung panahon ng pagpapala. Ito na yung panahon ng pag-ani. Aani na tayo ng lahat ng pagpapagal. Pero kailangan magsisi, magbalik, committed, totally committed to God. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So kung ano iniisip mo, ano yung sinasalita at ginagawa mo, yun ang future mo. Kaya nga yung chance na yun, napakatindi na binibigay sa ating revelation. Itinuturo ng Diyos kung paano tayo aani. Kung paano natin kukunin ng pagpapala. By faith, it is done unto you because you believe. Pasalamatan mo na, ano mang hinihingi, natanggap mo na. Humingi kayo at bibigyan ka. Ask, it shall be given. Knock, and it shall be opened. Seek, and you shall find. Bilhin mo yung opportunity binibigay ng Diyos sa atin. Napakatindi, masaganang pagpapala. Sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. So nakakasigurado tayo, masaganang pagpapala, siksik-liglig, at buhay na walang hanggan sa huli. Napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. At nangyayari na. Nagaganap na. Itinuturo sa atin ng paraan eh. May mga revelations na sinasabi kung paano ka mananalangin, ano gagawin mo, paano pagpapakabanal, na ituturo eh. Practical and common sense lang. Napakadali eh. Simple lang eh. Ano sabi na, ano gusto mo? Ano gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Di sabihin mo kung ano gusto mo, pasalamatan mo na angkin mo na, sa iyo na. Mahirap ba yun? Eh, pero mo, dali-dali nun eh. Magsanay tayong umangkin. Magsanay tayong magpasalamat. Magsanay tayong sumampalataya. Sanayin mo sarili mo sa pananampalataya. Ito na yung pagkakataon eh. I-grab mo na. Di ba madalas ko sabihin sa inyo, pinalalapit tayo sa pagpapala eh, sa dagat eh. Mauubos ba natin yung tubig sa dagat? Paano ka kukuha ng pananampalataya? Ano yung panukat na gagawin mo? Isang baso ba? Isang drum ba? Isang palanggana lang ba? Isang timba? Sabi ko nga sa inyo, ako, tubo. Madalas ko sabihin, kasi kinasabi mo yung affirmation, nagiging faith talaga yun eh. Tubo. Ikakabit ko sa dagat, tubo. Malaking tubo. Para pasok lahat. Pag binuksan ko yung gripo ko sa bahay, hindi ang lakas-lakas ng tubig doon sa akin. Walang ubos sa pagpapala. Ganun ang pananampalataya. Pananampalataya ng Panginoong Jesus dapat. Naniniwala tayong lubos sa salita ng Diyos. We become perfect. James 3. Pag naniniwala kang lubos sa Word of God, ipinamumuhay mo, pinapasalamat, you become perfect. Wala kang kinatisurang Word of God. Lahat gusto mong gawin. Yun ang kabanalan eh. Perfect ka na sa mata ng Diyos kahit nagkakamali pa tayo. Kahit nagkukulang pa. Kasi walang banal o matuwid sa lupa na hindi nagkakamali at nagkakasala. Pero kapag hindi ka natitisod sa lahat ng kalooban ng Diyos at gusto mong gawin, you are perfect. Ganun ang Diyos eh. Kahit hindi ka perfect, you are perfect in the eyes of God. James 3:2. Sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay natitisod. So tayong lahat nagkakamali, nagkukulang. Kung ang sino man hindi natitisod sa salita, tinatanggap mo lahat ng utos ng Panginoon. Minimithi mong gawin, niloloob mong ganapin, ay isang taong sakdal o perfect, sakdal. Sabi ng Word of God, ang gayon may kaya rin naman magpigil ng buong katawan. You can control the body. At ito ay tinuturo ng Diyos sa atin. Be aware of what you think and what you say. Makukontrol mo katawan. Tingnan mo, ano ba iniisip ko? Ano ba sinasalita ko? So, hindi ka na magagawa nang hindi mo nadadaan sa isip eh.
Papasok muna sa isip bago ka gumawa. So, makukontrol mo yung katawan because you control the thought. And you control the thought, you control the emotion. You control your body. You have now self-control. Naghahari na ang sarili mo sa sarili mo. Pinaghaharian mo na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang iyong sarili, ang iyong kaluluwa. It is being restored. Kasi justified yung ating spirit eh. Sabi sa Hebrews 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay. Alam niyo nung Old Testament ang pinagpapaalala, mga panganay. Kaya inagaw ni Jacob yung pagkapanganay kay Esau. Pero yun, legal na nakuha niya, ha? Hindi siya nandaya doon kasi nung nagugutom si Esau galing sa paghahunting, nagluluto siya ng munggong pula. Lentils kung tawagin, ang bango nun. Sabi ni Esau, sarap niya na. Masarap talaga ito, luto ko ito Pwede mo naman ako. Oo, ibibigay ko ito pero ako panganay. Ako yung panganay. Kasi alam niya yung panganay ang pinagpapala. Sabi ni Esau, this pa, panganay lang naman. Di niya alam, wala siya revelation. Di sige. So, nung pinakakainan niya si Isaac, sabi ni Isaac, boses ni Jacob, pero balahibo ni Esau. Nagdududa na. Sabi siguro ni Isaac, matanda na pa, siguro nga si si Jacob. Hindi pandaraya yun Kasi kailangan mapakain niya si Isaac nung paborito niyang luto. Mabalahibo si Esau Bagamat magkamukha sila, mabalahibo. Di nagsuot ng pagbabalahibo si Jacob. Naging matalino si Jacob. Ginawa niya, inagaw niya yung pagkapanganay. Di ba natalo niya yung anghel? Sabi ng anghel, nagtagumpay ka. You will be now called Israel, not Jacob. Kasi nagtagumpay ka Yung nakipaglaban ka, makuha yung birthright. We have that birthright to be rich, to be blessed, to be powerful, to be mighty. That is our birthright. So, ang kinilan natin yung birthright ng pagkapanganay. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit, nasusulat na sa langit ang ating pangalan, at sa Diyos ng hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasagdat. The Spirit is perfect. Kaya sabi, pinaupo tayo kasama ni Kristo Cruz sa sangkalangitan Perfect yung spirit, yung kaluluwa natin ngayon ang dapat i-renovate, i-restore. At magagawa lang yan kung araw-araw tayo magsisisi, magbabago ng pag-iisip. Uhubarin yung dating pagkatao, ibibigay isang bagong buhay na, bagong pag-iisip. Wala nang lalabas sa bibig nating masama o mag-iisip na masama o gagawa ng masama. Yun ang bagong pagkatao, ang luma, masama Dati, ipinako na sa krus yun So, we have that power to be holy. So, ang gagawin mo ngayon, magpapakabanal-banal ka. Ang pagpapakabanal-banal, katulad ni Kristo. Alam niyo si Job, dumaan sa hirap, pero hindi nagsalita ng dapat sa Diyos. Napakatindi. Ano naman ang ginawa ng Diyos sa kanya? Talagang pinagpala siyang lubos. Biruin mo yung napakahirap ng dinaanan ni Job. Biruin yung mamatay lahat ng anak mo, maubos kayamanan mo, nagtira ng isang kakampi, kaaway pa. Yung asawa visit pa. Sabi ng asawa, bakit ka pa sumasampalataya sa Diyos mo? Sumpain mo na siya. Sabi niya, God give it, God take it away. Hindi nagsalita ng anumang salitang masama laban si Job. Nagtagumpay siya sa pagsubok, masaganang pagpapala. So, yun ang gagawin natin. Hindi tayo magsasalita o mag-iisip ng anumang masamang salita. O gagawa ng masama. You are in control. Control yourself. Bunga ng Espiritu Santo yan Ito na yung panahon na magsisi na, magbago ng pag-iisip. Para malaman mo ang kalooban ng Diyos. At ang masaganang pagpapala, bubuo sa atin. Ano man ang hingin mo, ibibigay. Nakakasigurado tayo, sabi sa 1 John 3. 1 John 3:22. At anumang ating hingin, ay tinatanggap natin sa Kanya. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang bagay na nakakalugod sa Kanyang paningin. Ano yung nakakalugod sa paningin ninyo? Ang bagong pagkatao mo. The new resurrected life. Yung muling pagkabuhay ni Kristo, muli tayong binuhay ni Kristo at binigyan tayo ng kapangyarihan magpakabanal-banal. Yun yung bagong pagkatao. Yun yung pupunta sa langit. Kaya bibigyan ka ng bagong pangalan sa langit dahil bago na ang pagkatao mo. So dito pa lang sa lupa, inaayos na tayo.
nandito yung paghahanda eh. Kasi doon, pagpasok na sa langit yun eh. Eh, hindi ka makakapasok ng luma ka. Kaya kailangan ka ma-born again. Kailangan isilang na muli sa isang bagong pagkatao, isang bagong buhay. Bagamat na born again na tayo sa spirit, justified na, iyong kaluluwa, hindi pa eh. Binabanal pa lang yun. At mababanal yun, sabi sa 1 Thessalonians. 1 Thessalonians 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay iingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat yung katawan na yan, nandiyan ang lahat ng kasalanan, may iingatang buo. Bakit? Iaalay mo eh. Pag inialay mo na ang katawan mo, magagamit na yan ng kaluluwa at espiritu. Mababanal din ang kaluluwa. So may ingatan buo. Bagamat nandiyan ang lahat ng kasalanan, ang ginawa kasi ipinako na yan eh. Ang gagawin na lang, papalitan. Kasi nasa katawan laman ang lahat ng kasalanan. Eh kailangan wala ng kasalanan eh. So ang unang nilinis yung espiritu, ginawa kang panganay. So sumusunod yung kaluluwa, nililinis ang ating isip, damdamin at kalooban. At papalitan yung katawan kasi hindi na marirepair yan eh. Unrepairable ang katawan eh. Junk yan eh. Basura. Ito mo, pag namatay, tinatakpan ng dyaryo. Basura eh. Na-experience ko yan eh. Meron kasi na-aksidente sa Baras. Pauwi na ako. Nasa lubong ko, ang daming mga tao. Ginawa ko, nakichismis muna ako. Bumaba ako sa jeep. Tinignan ko, sino? Ang dami patay, 4 yata. Natatakpan ng dyaryo. Eh, curious ako, gusto ko makita. Baka may kakilala ako namatay eh. Tinanggal ko yung dyaryo, basura talaga. Nakakasuka pala talaga. Pag nakakita ka ng pinatay o namatay, nakakasuka pala talaga. Nasuka-suka ako eh. Pag binagay, kasi namumutla na eh, wala nang dugo eh. Kaya pala basura, pag namatay talaga katawan, basurang-basura. Miski si Emma, nung si Emma ay hindi pa nagre-rebelde, propeta sa Baras yun eh. Kaya meron siyang gift of transfer to the third heaven eh. Nakakarating yung spirit nila doon. Na sinasabi niya, pag umaalis yung spirit, nakikita daw niya katawan niya parang basura. So ang katawan, basura talaga eh. So i-operin mo na yung basura. Dahil may pera sa basura eh. Para magkapera na tayo, i-operin mo. Basura yan eh. May pera sa basura. Papalitan yan eh. Masaganang pagpapala mga kapatid. Kung matututunan lang natin tunay na maging mapagbigay, hindi ka masakim, giver ka, makikita nyo kung gaano magbigay ang Diyos ng masagana. Gustong-gusto niya yung masagana nagbibigay. Sabi sa 2 Corinthians. Corinthians 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya at maaaring gawin ng Diyos. So pwede niyang gawin. Na sa lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Spiritual, physical, material, sasagana sa inyo. Upang kayo na mayroon laging buong kaya, sa lahat ay magsipagsagana sa bawat mabubuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. So ikaw ay maging mapagbigay katulad ng Ama. Kaisa-isang bugtong na anak ibinigay. Katulad ng Panginoong Jesus, ibinigay niya buhay. Katulad ni Abraham. Kaisa-isang anak na si Isaac i-offer. Alam niyo ba yung istorya ni Hefte? At tindi nun eh. Kasi ayaw naman ng Diyos na may mag-o-offer ng tao eh. Eh sabi ni Hefte, Panginoon, kapag ako'y ipinapanalo mo sa labanang ito, ang unang makikita ko, i-offerin ko sa'yo. Eh kaisa-isang anak na babae. Naku, dumating. Sabi ni Hefte, Panginoon, anak ko yan eh. Pero nasabi ko na eh. I-offerin ko, so i-offerin ko. In-honor ng Diyos yun. Pero hindi gusto ng Diyos yun ha. Eh in-honor ng Diyos yung kanyang sinabi. Buong puso niyang nag-o-offering. Pero mo, i-offering mo, yung unang mo makikita. Yung kaisa-isa niyang anak, sabi nung niya, anak, paano ba yan? Na i-offering kita sa Diyos. Ang sabi ko sa Diyos, kung sino una ko makita i-offer, sabi ng anak, okay lang po yun, Ama. Pero meron ako isang request. Pwede po ba 30 days lang? Kasama ko yung barkada sa gubat. Yung last 30 days ko, ibigay mo sa akin, i-offering mo na ako. Ay ko, okay. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, mag-a-abroad kayo. Talagang gawin nyo yung mga masasayang bagay. Dahil pagpunta mo sa abroad, eh ikaw ay magtatrabaho na magtatrabaho. Wala kang gagawin kundi trabaho. So, enjoy life.
Kasi ang trabaho, kailangan ini-enjoy mo eh. Nandun ang sikreto. Do what you love and love what you do. Mag-enjoy ka. Habang nag-enjoy ka, masaya ka, masagana. Bago ka matutulog, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ako po'y pinagpala. Bukas, napakaraming tip ang ibibigay sa akin ng mga tao. Everybody loves me and I love everybody. Only goodness lies before me. Alam nyo, ganyan na. Yung aking tinnitus, magaling na eh. Di ba sinasabi ko sa inyo, kumaunti na hugong? Ngayon nga, wala nang hugong eh. Basta sasabihin mo lang araw-araw, I am healed. My tinnitus is healed. Yung auditory cortex ng utak ko, magaling na yun, na-repair na, magaling na ako. Habang sinasabi mo yan, napupuno ang faith. Eh pag sinasabi mo, Panginoon, masagana po ako, marami kaming pera, marami kaming magagastos, pinagpala kami, Panginoon. Mangyayari yun, because you believe. Ano man ang sinasabi mo, mangyayari sa iyo. It is done unto you as you believe. So pag matututunan natin magpakabanal-banal at matutong tamang manalangin, walang bagay na hindi ibibigay ng Diyos. Anything you ask in my name, I will give it to you. Amen!